Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, si Pastor Buddy, upang maghatid ng mensahe ng Diyos sa pamagitan po ng aklat ni Apostol Pablo sa kahuli-hulihang bahagi ng aklat ng Colossians chapter 4. Sabi po ni Apostol Pablo sa kahuli-hulihang bahagi ng chapter 4 na kung saan ito po ang aking kinuhang key verse. Sabi po niya sa English, I, Paul, write this greeting in my own hand. Remember my chains. Grace be with you. Sa Tagalog po, ang sabi po niya, akong si Pablo ang siyang sumulat ng pagbating ito. Huwag ninyo sanang kalimutan na ako'y nakabilanggo. Naway sa inyo ang pagpapala ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Salamat po aming Ama sa inyong kabutihan. Salamat po sa inyong banal na salita. At patuloy na kami ay humihingi, Panginoon, ng wisdom na nagbumula sa inyo. Malaya po kayong kumilos sa aming kalagitnaan at nawa po ay patuloy na abutin niyo po ang pangangailangan ng bawat isa at walang ibang mataas kundi ang inyong dakilang pangalan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang huling tagubilin na pakatandaan lagi. Ito po ang kahuli-hulihang bahagi ng sulat ni Apostol Pablo. Kaya ko po pinamagatang ang huling tagubilin na dapat pakatandaan lagi. Sabi po niya sa verse 2, maging matiyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo. Ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon, ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. Number 1, dapat po ang bawat isa sa atin ay laging mananalangin para sa kalakasan. Si Apostol Pablo, bagamat siya po ay buong kalakasang naglilingkod sa Panginoon, kinikilala po niya na kailangan din niya ng panalangin. Kung minsan tayo po ay lumalapit sa mga sa ibang tao at tayo po ay naghahanap ng taong akala natin ay magiging mas makapangyarihan o mas malaki ang impluensya sa Diyos para sa panalangin. Pero si Apostol Pablo po, ang hiningan po niya ng tulong na panalangin ay ang mga kapatiran sa Colosas na kung saan ito po ay kinikilala niya na napakahalaga. Ito po ay isang panalangin na hindi lamang may tiyaga kundi sa pananambitan ay naandun din magtiyaga sa pananambitan. Isang panalangin na kung saan ay mayroong halong marugdog na pagnanais at kahilingan sa Diyos na may kasamang pagluhod kung kinakailangan bilang pagkilala sa magagawa ng Diyos sa anumang bagay na ating kinakailangan gawin. At tulad po ng sinabi ni Apostol Pablo, maging matiyaga kayo sa panalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. At hiniling din po niya na idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo po ngayon. Si Apostol Pablo ay humihingi po ng panalangin hindi lang para sa kanyang pangsariling kapakinabangan, kundi para sa kapakinabangan po ng iba upang maipangaral niya ang balang salita ng Diyos, maipahayag ang hiwaga ni Kristo na kung saan ito'y kinikilala niya na sanhi ng kanyang pagkabilanggo. Letter B, ang pananalangin din po ay isang bagay na ginagawa upang tayo ay tumibay sa Panginoon. Ano po ang ibig pong sabihin po nito? Nanalangin po tayo at ito po ay nagbibigay sa atin ng malalim na relasyon sa Diyos. At habang tayo po ay nagtitiyaga sa pananalangin na may pananambitan, ito po ay nagbibigay ng tibay sa ating pananalig sa Diyos. At sabi nga niya, ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. Sapagkat ang pagpapahayag po ng salita ng Diyos ay kinakailangan maging malinaw. At si Apostol Pablo po, ito ang kanyang hinihiling sa mga kapatiran, sa mga taga-Colosas na maging matiyaga sa pananalangin at hindi lamang po panay kahilingan kung hindi meron ding pagpapasalamat. At
Sa letter B, sabi po niya, manalangin ng may pananalig. Na ibig sabihin, sa pananalangin po natin, dapat po ay naniniwala po tayo sa Diyos na kaya niyang gawin ang ating mga hinihiling. Sapagkat katulad po ni Apostol Pablo, ang kanya pong kahilingan ay hindi po para lamang sa kanyang sariling pangangailangan, kundi para po sa kalayaan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Dapat po lagi din nating isasama sa ating panalangin, hindi lamang yung mga pangsariling hangarin natin, kung hindi para din po sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ngayon, sa verse 2 naman po, sa verse 5, sabi po niya, walk in wisdom toward them that are without redeeming the time. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how you ought to answer every man. Sa Tagalog po, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at pahalagan ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa sinumang nagtatanong. Dapat po natin laging pakatandaan, ang pagpapahayag ng kaligtasan ay bahagi na ng ating buhay bilang mga Kristiyano, at ito po sa pagpapahayag ng kaligtasan, ibig pong sabihin, ito'y ginagawa natin sa pamamagitan ng matalinong pakikipag-ugnayan. Ano po ang ibig sabihin po nito? Tayo po ay nakikipag-ugnayan po sa bawat tao sa paligid po natin, lalo na sa mga hindi mananampalataya. Kinakailangan po yung maging matalino, sapagkat kung minsan dahil sa gusto nating pakipag-ugnayan sa kanila, ay titingnan din po naman natin may mga bagay po na hindi naman dapat tayong nakikitungo sa kanila, lalo na't kung ang ating pong pananampalataya ay nakakompromiso na. Ibig po sabihin, maging matalino po tayo, nakikipag-ugnayan tayo sa kanila para po sa glory o sa kaluwalhatian pa rin ng ating Panginoon. Maging matalino, yun po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang habilin na lagi nating pakatandaan. Maging matalino sa pakikipag-ugnayan. Letter B, maging maingat sa pakikipagtalastasan. Opo, tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, at kinakailangan din natin samantalahin ang bawat pagkakataon o pahalagan ang lahat ng pagkakataon kapag tayo po ay nakikipag-usap o nakikipag-ugnayan sa kanino man. Dapat po huwag nating ihiwalay ang pagbabahagi ng kaligtasan na kaloob ng ating Panginoong Hesus. Gawin po nating kapakinabang ang bawat pakikipag-ugnayan po natin sa iba, sapagkat ito po ang ating pagkakataon upang maipahayag sa kanila ang salita ng Diyos. At sabi po sa verse 6, sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila, at matuto kayong sumagot ng tama sa sinumang nagtatanong. So, kasi po tayo kung minsan sa pakikipag-usap po natin, hindi natin may iwasan, may nakakausap tayo na mga pilosopo o kaya ay hindi tama ang mga sinasabi. Kailangan po ay mayroon po tayong pangunawa. Hindi po tayo basta magsasalita sa kanila na gusto natin, tayo lang ang uunawain lamang tayo nila. Dapat po ay una tayong umunawa sa kanila na minsan tayo naman ay hindi rin nakakakilala sa Panginoon. At ngayon tayo nakakakilala sa Panginoon at babahagi sa kanila, kailangan din pong magsikap po tayo. Hindi po ibig sabihin na tayo po ay basta na lamang makikipagtalastasan sa kanila. Magiging maingat tayo, magiging matalino, magiging masikap, pero napakahalaga po yung pangunawa na ibig pong sabihin po nito, wag po tayong pikon. At sa ating pong pakikipag-usap sa kanila, titingnan po natin lagi na nagiging
kapakinabang. Ang mga sinasabi po natin sa kanila, kasi nasabi season with salt, o kaya ay yung pong ating sinasabi ay laging ay mayroong sustansya na kaloob ng ating Panginoong Hesus na nagmumula po sa salita ng Diyos. At paano tayo magiging matalino kung kukunti ang kaalaman po natin? Hindi lamang po dapat tayong makontento sa kaunting nalalaman, palalimin po natin ito sapagkat ito po yung kinakailangan sa ating magiging mabungang pakikipagtalastasan sa iba, na ibig kong sabihin po ay paano po tayo magsisikap at paano tayo magkakaroon ng tamang pangunawa kung hindi tayo matututo mismo. Gusto natin sila matuto, pero dapat po tayo ang unang natututo. Sa pangatlo, ito po ay sabihin po natin sa ating panahon ngayon na may pandemic. Lagi na pong pinapaalala kahit sa mga commercial sa television yung tinatawag na social distancing. Ngunit sa panahon po na ito ay parang nagiging survival na po ang mga Kristiyano sa pakikisalamuha sa bawat isa. Gayon din Panginoon sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pero paano po ba tayo makakasurvive sa ganitong sitwasyon? Paano ba tayo magbabahagi ng salita ng Diyos nang mayroong pag-ibig na mula sa Diyos sa kabila po ng mga pagbabawal ng mga gobyerno? Sabi po ni Tikiko na ni Apostol Pablo sa verse 5 ay verse 7 hanggang sa 17, babasahin ko po muna ito. Sabi po dito, si Tikiko ang magbabalita sa inyo tungkol sa kalagayan ko rito. Siya ay minamahal naming kapatid, tapat na lingkod at kamanggagawa sa Panginoon. Pinapunta ko siya riyan para malaman ninyo ang aming kalagayan, nang sa gayon ay lumakas ang inyong loob. Kasama niya ang tapat at pinamahal nating kapatid na si Onesimo na kasamahan ninyo. Sila ang magbabalita sa inyo ng lahat na nangyari dito. Kinukumusta kayo ni Aristarco na kabilang rin kasama ko, at si Marcos na pinsan ni Bernabe. Tungkol naman kay Marcos, mayroon ang bilin sa inyo na malugod ninyo siyang tanggapin pagdating niya riyan. Kinukumusta rin kayo ni Jesus na kilala rin sa pangalang Justo. Silang tatlo lamang ang mga Kristiyanong Hudyo rito na kasama ko sa pangaral tungkol sa paghahari ng Diyos, at sila ay malaking tulong sa akin. Kinukumusta rin kayo ng kababayan ninyong si Epapras na lingkod ni Kristo Jesus. Lagi niyang idinadalangin ng buong taimtim na kayo maging matatag, ganap at lubos na masunurin sa kalooban ng Diyos. Saksi ako sa pagsisikap niya para sa inyo at sa mga nasa Laodicea at Hierapolis. Nangungumusta rin sa inyo si Demas at ang minamahal nating manggagamot na si Lucas. Ikumusta ninyo ako sa mga kapatid sa Laodicea, gayon din kay Nympha at sa iglesyang nagtitipon sa kanyang bahay. Pagkabasa ninyo ng sulat na ito, ipabasa rin ninyo ito sa iglesia sa Laodicea. Basahin din ninyo ang mga sulat kong manggagaling doon, at pakisabi ninyo kay Archipo na ipagpatuloy ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. So, pakatandaan lagi, kahit po sa panahon na ito na mayroon tayong social distancing na pinatutupad ng ating gobyerno para daw po sa pag-iingat sa ating kalusugan at sa kaligtasan din na huwag mahawa ang sakit. Hindi po nito nalilimitahan ang ating pakikipag-ugnayan sa ibang kapatiran at sa ibang tao. Yung pong pagpapatibay ng kaugnayan ay magagawa po din natin kahit po sa panahon na ito, sapagkat sa atin pong panahon na may modernong komunikasyon, hindi na po mahirap ang makipag-ugnayan. Kailangan po nagpapatotoo sa Diyos ng may katapatan, sa Diyos ng katapatan. Dapat po ay nagpapatuloy din tayo sa pakikipag-ugnayan sa mga kapatiran. So, mahigit 1 taon na po ang pandemic na ito, pero nagpo-provide din naman ng Panginoon. So, ang katapatan po ng Diyos, ibahagi po natin sa iba. Magpatotoo tayo sa mga ginagawa ng Diyos.
iniingatan niya ang kanyang mga anak. At ito pong pagpapatotoo na ito ay napakalaking bahagi upang ang ating mga kapatid, kahit na hindi natin sila nakikita o kaya ay malayo, maaari naman natin silang abutin. Pwede po ninyong i-text, i-message sa messenger o kaya ay tawagan at ibahagi po natin sa kanila. Huwag po nating kalimutan na magbahagi ng kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay, ang katapatan ng Diyos, ang Diyos ng katapatan. Lagi po nating ibahagi po ito sa iba, magpatotoo tayo, at ito pong pagpapatotoo na ito ay magbibigay po ng kalakasan sa kanila at magpapatibay ng kaugnayan upang ang bawat kapatiran, kahit po magkakalayo, ang kaugnayan ay patuloy pa ring umuunlad. Ang letter B, mga musta lagi o palagi sa kapatiran. Sa buong chapter 4 ng Colossians, kung babasahin po ninyo, ay pinakamaraming beses na sinabi na Apostol Pablo ang pangungumusta. Ilang beses na sinabi niya na kinukumusta kayo ng mga kapatid, mga kasama niya, at kung sino-sino pa, sapagkat ito po ay siyang esensya ng pagpapatibay ng kaugnayan sa bawat isa. Kumusta na po ba ang ating mga kapatid? Kahit po malayo na pwede natin kumustahin din naman po natin. Alamin po natin ang kanilang katatayuan. Kung mabuti o hindi ang kanilang katatayuan, nang nalalaman din po naman natin at baka kailangan nila ng tulong at may kakaya naman tayong tumulong, matuto naman po tayong kumustahin po ang ating mga kapatid. Kahit po may social distancing, hindi po ito dapat nagiging hadlang upang tayo po ay mangumusta sa mga kapatiran, sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak. At ito po ay katulad ng sinasabi ni Pablo. Hindi man niya sinasabing kumustahin ninyo, pero siya mismo ginagawa niya at inihahatid ang pangungumusta. Kahit hindi po siya ang pangungumusta ng ibang kapatid, ay ipinararating po niya. Gan sana po tayo ay ginagawa din po natin ito ngayon. At lastly, manggagawa ng Diyos, huwag kalimutan. Isa po itong challenge mula kay Apostol Pablo. Kapatid, nahihirapan ka ba sa iyong buhay? Nahihirapan ka bang magbahagi ng salita ng Diyos? Nahihirapan ka bang maging tapat sa lahat ng ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Nahihirapan ka bang abutin ang iba? Nahihirapan ka bang makipag-ugnayan? Nahihirapan ka bang maglingkod sa Panginoon? Kapatid, sabi po ni Apostol Pablo, kung tayo ay nahihirapan, sabi po niya, akong si Pablo, ang siyang sumulat ng pagbating ito, huwag ninyo sanang kalilimutan na ako'y nakabilanggo. So, kung tayo po ay nahihirapan na gawin ang mga bagay na dapat ay ipaglingkod po natin sa Diyos, sa mga kapatiran, kapatid, sabi po ni Apostol Pablo, huwag ninyong kalilimutan, ako'y nakabilanggo. Ngunit sa kabila po ng siya'y nakabilanggo, maraming bagay pa rin siyang nagagawa at napakaraming sulat ang nagawa niya habang siya'y nakabilanggo. Remember my chains, sabi niya. Huwag niyong kalilimutan. Ang kadena po ay simbolo ng pagkaalipin kay Kristo para kay Apostol Pablo. Ngunit isang katotohanan na siya'y nakabilanggo, ito po ay isa ring tagubili ni Apostol Pablo para sa mga kapatiran na kailangan niya ng tulong, na dapat po ay si Apostol Pablo, dahil siya nakabilanggo, kailangan niya ng panalangin, kailangan niya ng tulong para po sa kanyang mga gawain. At sabi po ni Apostol Pablo, huwag niyong kalilimutan. Si Apostol Pablo bilang lingkod ng Diyos
ay patuloy pa rin gumagawa sa lahat ng kanyang magagawa, at actually nabilanggo siya physically, pero ang salita ng Diyos ay hindi nabilanggo. Ito'y malaya pa rin na ipahayag ni Apostol Pablo na umabot hanggang sa atin. Kumusta naman po tayo? Hindi naman tayo nakabilanggo, pero nagagawa ba natin ang nagagawa ni Pablo? At sa bandang huli, sabi pa niya, naway sumainyo ang pagpapala ng Diyos. Maaaring palitan natin yung pangalang Pablo. Akong si Ronald, referring po kay Pastor Ron, ang siyang sumulat ng pagbaling ito. Huwag ninyo sanang kalilimutan na ako'y nakabilanggo. Si Pastor Ron, hindi nga siya nakabilanggo sa kulungan, pero nakabilanggo siya sa karamdaman. Pero sa kabila ng kanyang karamdaman, nagagawan pa rin niyang mga siwa sa gawain ng iglesia. At sabi niya, huwag niyong kalilimutan, kailangan niya ng panalangin upang magpatuloy na makaramdam ng kapangyarihan ng Panginoon, at patuloy na dagdagan pa ng Diyos ang kanyang buhay, na maipaglingkod para sa kabutihan ng lahat ng tao maaabot ng mabuting balita. Gayon din ay upang madamayan din sa lahat ng kanyang pangangailangan. Si Apostol Pablo, nang sabihin po niyang huwag niyong kalilimutan, ako'y nakabilanggo, humihiling din si Apostol Pablo ng pagdamay. Si Pastor Ronald, gayon din pagdamay. Kung ilagay ko po ang aking pangalan dyan, akong si Buddy. Siyang sumulat na ng pagbating ito, huwag niyo sayang kalimutan na ako'y nakabilanggo. Ang mga lingkod ng Diyos, nangangailangan din po kami ng pagdamay, ng pagtulong, lalo sa panalangin. Huwag niyong kalilimutan na ang mga lingkod ng Diyos ay nangangailangan po ng inyong suporta. Hindi lamang po sa mga material na bagay, ngunit higit sa lahat, sa panalangin. So therefore, pakatandaan lagi, ipanalangin yung panalangin ng kalakasan. Napakahalaga po nito sa bawat isa, sa bawat kapatiran ng buong iglesia. Magtiyaga po tayo sa ating pananambitan, magpakatibay sa Panginoon, manalangin ng may pananalig. Hindi lamang po basta makatapos tayo ng panalangin, kung hindi dapat po inaandoon yung tiyaga, pagpapakatibay at pananalig. And then yung pagpapahayag ng kaligtasan ay wag po nating aalisin sa anumang pagkakataon sa bawat bahagi ng ating pakikipag-usap sa iba. Wag po nating alisin yung kaligtasang kaloob ng Panginoon ay maisama rito. Maging matalino tayo sa pakikipag-ugnayan. Dapat alam po natin yung ating limitasyon sa pakikipag-ugnayan. Hindi po tayo nakikipag-ugnayan sa kanila para po sa ano paman, kung hindi para po sa kaluwalhatian ng Diyos. Mag-ingat sa pakikipagtalastasan. Kapag po ang pinag-uusapan ay hindi na tama bilang Kristiyano, dapat nalalaman po natin ito. Kung tayo ay dapat nang huminto sa mga tinatalakay na usapin, huwag po tayong magpatuloy kung nakikita po natin na makukompromise na ang ating pagka-Kristiyano. Hindi, magsikap din tayo ng may pangunawa. Magpapatuloy tayo, magsisikap sa mga pinapagawa sa atin ng Panginoon, pero dapat po yung pangunawa ay naandun din. Unawain po natin sila, sapagkat kailangan nila ng Panginoon kung papaano kailangan din natin. At yung pagpapatibay ng kaugnayan, katulad po nabanggit ko kanina, ito pong pagpapatibay sa kaugnayan sa bawat isa, kahit po may pandemic, kahit may social distancing, hindi po tayo dapat magkalayo-layo. Maaaring physically nagkakalayo, pero hindi po sa ating relasyon sa bawat isa. Sa pamagitan po ni Kristo, lagi po tayong magpatotoo sa Diyos ng katapatan, mangumusta lagi sa kapatiran. Alamin po natin, baka po naman kailangan natin silang abutin, kumustahin. At wag pong kalimutan yung manggagawa ng Diyos. Lagi po niyong isama kami mga lingkod ng Diyos sa mga panalangin po ninyo. At ang Diyos po ang mangungusap sa inyo kung ano po ang nararapat na gawin.
At nawao ay patuloy na tayo ay magpatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos nang may kalakasan, taglay, ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Salamat po sa inyong lahat. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat po sa inyong kabutihan, salamat po sa inyong banal na salita, sa inyong presensya. Nawa tulungan niyo po kami, lagi namin pakatandaan itong huling tagubilin ni Apostol Pablo na ito'y magbigay po sa amin ng kalakasan, magbigay po ito sa amin ng patnubay, ng gabay. At nawa o Diyos, kahit po may bawal sa mga bagay na dapat namin gawin, yung pong aming pakikipag-ugnayan sa bawat kapatiran ay manatili. At patuloy po o Diyos na kahit po sa kabila ng aming mga limitasyon, maaaring kami po ay may mga bagay na hindi pwedeng gawin, pero yung pong inyong salita, hindi po ito po pwedeng dapat ay matali o kaya ay manatili, makulong o mabilanggo, sapagkat ito po ay dapat na malayang kumikilos sa aming kalagitnaan. Salamat po, at patuloy na dinadalangin ko po sa inyo, Panginoon, ang bawat kapatiran. Nawa ay patuloy na abutin niyo po sila ng inyong pag-ibig, at patuloy na ingatan, patuloy na palakasin, at patuloy na ipagkaloob sa kanila ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Salamat po, sa inyo po ang kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen.